So, this morning, mga kaigsunan, padayon ta sa atong pagbaybay sa mga kasimbahanan sa New Testament. And we are now in the church in Ephesus, part number 4. Let's all stand, magampo ta. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity that we could learn something from the church in Ephesus according sa missionary journey ni Apostle Paul. And please help us, dear God, that we could use something nga among ma-learn aning a church, Lord, sa among pagpangalagad nimo karon. And please use me, empower me this morning. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ipadayon na to ang letter A, ani mga kaigsunan, ang circumstances sa church in Ephesus. And we are now in number 10. This is second to the last sa circumstances. Ang katapusan ani isgutan na to ang mga prayers nga makita na to sa church in Ephesus nga gi-challenge ni Apostle Paul nila. But we are going to discuss sa number 10. Paul wrote the Ephesian epistle while he was a prisoner in Rome. So literal gyud si Apostle Paul nga napriso, unya kani si Apostle Paul nindot kayo niya ang karakter mga kaigsunan. Napriso siya, pero si isang challenge sa mga Kristohanon ngawa na nga priso. Pero ang iyang pagkapriso dili tungod kay siya nakasala. Ang iyang pagkapriso dili kay tungod ni duty siya. Nasabtan na to. Gipriso siya literal tungod sa pagwali sa pulong sa Ginoo. So gipriso siya, but still Apostle Paul's heart is for the work of the Lord. Mauna sa Ephesians chapter 3 verse number 1. Ephesians 3:1. Makita na to iyang challenge mga igsoon sa mga believers. In Ephesians 3:1, the Bible says, "For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles." Mga kaigsoon, nindot kay ni nga pagkasugod ni Apostle Paul sa chapter 3 sa Ephesians, iyang gidedicate sa church in Ephesus, particularly sa mga Gentiles. Mga igsoon. So, nakita nato sa iya captivity, Paul sees his captivity as part of God's plan and purpose. Dili niya nakita nga napriso siya, nagbagutbot siya, naglagot siya, lawgawa ani, anak man tagyo sa atong kinabuhi. Lawgaw man din ato nakita. Lawgawa ani oy, nagwali rata, prisuhon man ta. May pagwa ko nagwali da. Anak man dayon na ato ah. Di ba? Nangalagad ka, unya nakulban kag kaldero. Hello? Nangalagad ka, unya na football ka sa trabaho. Ingon ta kag praise the Lord. Pero sa imong giingon, gawa aning akong may pagwa ko ni absent da. Gi-football na inoong ko. Kanig yung wali-wali oy. Kanig yun si pastor, manamay minis pastor sa iyahang kuan oy. Di ba? Basulo na tong bulaton sa Ginoo. Magbangga mga kaigsunan ang imong personal intention in life ug sa kabubuton sa Ginoo nga ikaw naa ka sa iyang buluhaton pag nagbangga na. Kung dili ka saktos kasing-kasing mga igsoon diha sa Ginoo, ang imong i-disregard ang pagpangalagad sa Ginoo, ipadayon na nimo gyud ang imuhang kaugalingong intention. Sa nga intention, self. Ang pag-atiman nimo sa imong self. Pero ang gibuhat ni Apostle Paul diri, iyang gipatigbabaw mga igsoon ang iyang commitment sa Ginoo. Hinaot pa nay muliwat ana diri. Are you listening? Sa atong panahon ba? Na atay mga Apostle Paul diri og karakter nga kung nagbangga na ang imong kabubuton o ang kabubuton sa Ginoo, makaingon ka, ugi, kalahi na di sa kabubuton sa Ginoo ning ako. I-give up ko ning ako ah. I will accept the Lord's will for my life. Ingon na ta dapat, pero huwaton pa man nato nga maughan na ta sa diha pa ta ka-realize. Are you listening? Mao na daghan kaayo sa pangindaron na mga kaigsunan nga ang bukog di na kayang magbaktas.
Diya pa kakaingon, mga lagad na Diyos ko, surrender na ko, Lord. So, surrender sa diyang, lig-on pa ka, wadyo ka, gahi kay kag-o. Amen? Sa pagpangalagad sa Ginoo, di man smooth tanan mga kaigsunan. Doon na usahay nga murag mapiit ka, doon na usahay nga murag magutman ka, na usahay nga masakitan ka, kay awayon ka, labi na gyud nga ang imong intensyon nindot, unya, suklian og bati mga kaigsunan, isura na sabton. Pero kay baw ka, when that happens sa imong kinabuhi, unya, it so happen nga na-surrender na nimo imong kinabuhi sa Ginoo, unya di ka masabtan kan imong nindot nga mga intensyon, balikan og mga bati, mga kaigsunan, baliki dito ang imong commitment sa Ginoo. Wa man ka ni commit sa tao. Dito man ka ni commit sa Ginoo. So ngano magpapugong man ka sa mga kasakit nga nahatag sa mga tao nimo? Di ba? Sanglit sa Ginoo magka naghatag sa imong kinabuhi. Nindot kayo mga kaigsunan ning commitment nga dili nimo bawion tungod lang sa mga tragedy nga imong nagian sa kinabuhi. Apostle Paul never give up. And we are his fruits. And we should never give up as well. Ayaw kaguol, igabot sa unahan, makita ra nimo mga panalangin sa Ginoo sa imong commitment. Wa makagibless sa Ginoo sa imong kakugihan. Gibless ka sa Ginoo sa imong pagka-committed because you believe in God, whatever happens sa imong kinabuhi, mga kaigsuonan, ang Ginoo nagpanalangin nimo, usay papahuwayon ka sa Ginoo, bisag mo ka, di Lord, magtrabaho, pahuway lagi. Inganaon ka sa Ginoo ba? So ang atong commitment yung gitan-aw sa Ginoo, atong heart, ang loyalty nato. Kadaghan mga kugihan diha, parihara sa pagpangita ba? Nakahinomdom mo kamong tuwa dito? Dili ang pagkakugihan mo'y makadato. Ni-agree mo ato? Dili ang pagkakugihan mo'y makapadato. Sila man di sila mo imin da. Daghan kay kugihan sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. Wala gihapon ni asinso ang kinabuhi. Ikaduha, nga giingon ni Dr. Mars ha? Dili ang pagka-bright mo'y makapadato. Daghan kayong salutatorian, valedictorian, salot sa mga wa kahuman. Asa sila nagsalot? Dito sa wa na kahuman. Gigamit sila. Ang ilahang kinaadman, gigamit sa wa na kahuman. Di ba? Pero, arita sa Ginoo agi, nagidiha tanan ni mo gikinahanglan. Ma-bright ka man, mabugo ka man, mawa kay kinaadman, manaa kay kinaadman, as long as imong isurrender ang imong kinabuhi sa Ginoo, gamiton jud ka sa Ginoo mga kaigsunan, because God is able to use any kind of person. Why? Because He is the creator of you. Bisag unsa pay maangkon nimo aning kalibutan na. Basta kabaw lang gyud ka mo surrender sa imong kagalingon sa Ginoo, gamiton jud ka. Kung si kinsa ka man. Di ba? Mo na nga si Apostle Paul sa diyang gihatag niya iyang kinabuhi. Lawyer man ni siya. He never complained. Sa bisan unsa nga estados kinabuhi niya. Ikaduha nga ma-learn na to aning iya pagkapriso. Paul's example teaches us to endure hardships for the sake of our faith and mission. Nakaibaw ba ka sa imong mission? Nganong naa ka sa simbahan? Do you know your mission? Unsa may mission nimo? To preach the gospel of the Lord so that He could save those who hear the gospel of God. That is our job. Is that your mission? Mosad na ako. Pero nganong makonsumisyon man ko ninyo? Gilid man tamo sa lugar nga mahimo na nato. Gitrain tamo, gitudluan tamo, gigiyahan tamo, unsaon nato pagtrabaho together. Pero nganong makonsumisyon man ko sa atong mission? Nihilom ra ba dayon? Because you're so busy in defeating your problem. Sultian tamo, you are fighting the wrong enemy. Yes, that poverty of yours, that is the place where your enemy put you so that you cannot serve God who saved you. Pero kay ba mo kayo sa inyo giaway, ang poverty. Di na nimo mapildi. Di ba?
gigamit na sa yawa nimo to get out from poverty, stop listening to the devil, start serving God, start following Him. Focus on souls. Kung sa lugar nga imong gilihok-lihukan karon, dili ka maka-disciple, that is the wrong place. Wrong place. Are you listening? Because without souls being saved, there is no exit of your poverty. Kung walay mga kalag nga masave tungod sa imuhang pagpaningkamot og tudlo, walay kanang exit ang imong poverty. I don't care what kind of resources you're using, pero mas maigi na magkaiusa ta para dungan mga kaigsunan mas dako og coverage. Pero sultian ta ka kung ang imong tumong kalag, kung ang imong tumong maka-disciple ka, naa diha ang panalangin sa Ginoo. Right? Mauna ang gamiton sa Ginoo para ikaw mahawas ka sa kalisod. And that is exactly what we are doing. That is exactly what I am guiding you for. Come on. Naay hardships? Yes. Pero kana siya, sama sa kang Apostle Paul, gitudloan ta nga kani iyang hardships, kani iyahang pagkapriso, gatudlo nato mga kaigsunan. Nga for the sake ni sa ato ang mission. And that would increase our faith in order to accomplish our mission in this world. Another lesson nga ato makatunan, trust in God's plan. Amen? Trust in God's plan. Even when facing difficulties, knowing that He has a purpose for everything. Naay purpose ang Ginoo sa tanan. So kung ikaw nagsubay ra ka sa imong purpose, mauna nga di gyud ka magamit sa Ginoo. But if you follow the Lord, dagha mga panghitabo sa imong kinabuhi nga ang imong naong question mark, ngano ni Lord? Well, go back to His plan, His will. There is a purpose in everything. Amen? Kana di ang hardships nimo, gi-exercise ra ka sa Ginoo for a bigger blessing. Kay kung dili ka exercise sa Ginoo, basig di ka ready. Nalimad ka na, dako kay panalangin, igana nimo, nalumos ka. Pero wala na lig-on na kay imo kasing-kasing, kay gitrain ka sa Ginoo diha sa kalisod, sa dihang naangkon na nimo, nakasabot ka. Wow, Lord. Kaya nako ni nga blessing. Sultihan ta mo, naay panahon nga sa dihang nakakwarta ka, nalibog ka. Naguba inoon ka. Mo na i-prepare ka sa Ginoo mga kaigsunan to understand nga sa imong giagian daghan na mga tao di ay nga tabangunon sa dihang niabot na ang bigger blessing. Kay dito ka gipaagis Ginoo sa kalisod. Pagkahuman niabot ka sa panalangin. Pag abot nimo sa panalangin, nakalingi ka sa imong naagian, balikan ko to sila. Kasabot mo? Pero kung wala kay nakita sa field, kay naara ka diha sa box, naara ka diha sa imong daily routine. Trabaho, balay. Trabaho, balay. Trabaho, balay. Kapuya na oy. Trabaho, walay. Trabaho, walay. Trabaho. Mo na ending. Mo na ending nimo. Wa man na, di man na kalahutay. Hantod kanusara ka, kaya mo duty. Unya sa dihang di na nimo kaya mo duty, di na kabayran sa tao. Miyon ni ka, Lord, I'm ready. Oh? Kay wa nay mo dawat nimo tao, ready na kas Ginoo. Unsay gisulti sa Ginoo, remember thy Creator in the days of what kind of age? Youth. Nganong youth man? Because na diha gibutang sa Ginoo ang kinakusgan nimo kusog. Ang pinakanindot nimo nga kinabuhi naa sa youth days, and that is why ang youth karon maoy target sa yawa mga kaigsunan, gubon sa yawa. Their age, mga kaigsunan, napa sa teens, and they want to think like they are mature sa ilang conversation. Tanawa na ilang conversation, mura nagpangminyo. Ang topic nila, mura nag mga minyo kintahay, kuyaw kaayo. Lupigan pa ni mga minyo. Murag na ikabuga. Pero sa dihang makapamamdos na, balik ng mama,
gatas. Ma, nasakit si baby. Ang ano, mama ka na makaibana. Mao na, relasyong bana-bana. Kinahanglan fix gyud ka na gani magtukod kag balay nga wala kay blueprint, wa magay lami tanawon. Siguro sa pa nakadako, nagtan-aw mo, huwi, nagsangkiig man ni. Uy, batia ni pagkapurma. O pagtukod gud nga walay kuan ba, walay plano. Nya pagkuman manawag day kag architect. Kay di maka ma-aproban og mga kuan kanang ma-apply kag kanang kurinti, di ka kuan kay kinahanglan man siya og kanang muagi og architect. O karon, nagpa-architect na ka, magpangaut sa o architect sa ni sura drawing on na imong bayo. Nawa man is prinsipyo. Namo ko na principle ang building good. Unya pataka lang ka, kita kamauta mo tukod. Sa ma-feel lang ba? Amo na. Ikaw hasta ka, naglibog ka sa kalusot-lusot sa imong bahay. Wadyo klaro gyud. Lahi ra gyud na yung planado. Muna kanitong kinabuhi, planado na nis Ginoo. Naay mga sugo ang Ginoo nga kung imo lang buhaton karon makasibot ka sa iyahang sunod nga plano sa imong kinabuhi. But when you disobey Him now, you will be confused of your life next. Muna ang yawa magsigig hatag nimo og counsel kintahay para ikaw dili na ka makatan-aw sa Ginoo kay musamot naman, di ka kasabot sa Ginoo. But if you're going to obey God now, and He will guide you for the next step of your life, you will enjoy His guidance throughout. Di gyud ka mag-end up sa imong kinabuhi nga mura kag question, Lord, what will I do next? Ang imo ma-feel excitement to do the next step because you know nakaibaw ka sa sunod nga lakang. Kapoy kini kinabuhi nga wa kay bawon sa sunod. Labaw ng kapoy ang kinabuhi kung lain ang nagpadagan sa imong kinabuhi. Amen? Lain nga wa kasabot. Unsa ka, kinsa ka, para asa ka. But God knows everything. Kibaw gyud ang Ginoo mo na Ginoo mo atong kuno kay siya mo nay plano. Amen? Saligi ang plano sa Dios. Kaysa dihang makaatubang kag mga kalisod. Kay baw ka nga naay ka puslanan ang tanan. Alright, number 11. Number 11. He had previously written them another non-canonical letter. So sa wa pa niya gisuwat ang Book of Ephesians, naa na siya prior nga letter nga gipada sa church in Ephesus, mga kaigsunan, nga mauni ang nakasuwat. Ephesians chapter 3, 3-4. 3-4. The Bible says, how that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. So sa wa pa niya gisuwatan sa Book of Ephesians, gi-prepare usa niya ang mga tao didto, mga kaigsunan sa church in Ephesus, sa pasiunan niya nga letter, wala na na-appeal sa canonical nga books, mga igsoon, pero nagpasidaan, nag-prepare nila sa upcoming nga message ni Apostle Paul regarding Jesus Christ. Nindutag yung heart ni Apostle Paul. Mao na sa atong kinabuhi na mga pasiunang tudlo ang Ginoo, mga igsoon, unya dili nato ginapaminaw, mao na nga pag-abot na sa punto nga gimanduan na ka, nganga, mga igsoon. Ang Kristohanon, nagnganga. Ha? Mga lagad ta, nga wa mantay kwarta. O nga nang wa kay kwarta. Kaya wa magkanisunod. God provides His servant. Ang mga servant sa Ginoo, iyang i-provide according to His will, not according to your will. Amen? Kita ganahan kitag mga butang-butang, unya di man na mo'y kabubuton sa Ginoo, mo na dili siya mo provide. Pero pag ang Ginoo approve sa imong request, ang Ginoo agree sa imong desire, ang Ginoo mo provide siya. Smooth
mga kaigsunan, do na ay mga difficulties, pero naagay fulfillment sa atong mga desires. Pag nasakay siya sa kabubuton sa Ginoo. Alright? So, according diri, na ay revelation, gipakita kang Apostle Paul, unto me, unsa nga talan-ahon, mystery, mga kaigsunan. Na ay mystery. Now, this mystery refers to the previously hidden plan of God to include the Gentiles as equal heirs in the promise of Christ alongside the Jews. Naa na may kanang revelation ang Ginoo sa iyang plano sa mga Hudiyo. Chosen generation God. Amen? In fact, during the tribulation period, nagprepare na daan ang Ginoo mga kaigsunan o mga Hudiyo nga magwali sa iyang pulong during the tribulation. Pila ka buok? 144,000. Og mao na gi-claim sa usa ka pundok mga igsoon nga wa na sobra di na ta maigo kay 144,000 ra ang pilion sa Ginoo. Wa gid sila kasabot para asa tong 144,000. Maura nay malangit 144,000 perting sayo pagyod mga igsoon. Gigamian sa gingharian sa Ginoo. Nga bisan ang tibuok universe kayang isud mga igsoon, di lang kay earth. Tanan tibuok universe luag pa na sa gingharian sa Ginoo. Nasabtan na to. So kanang 144,000 nga gi-mention sa Bible, mauna sila ang gitugahan sa Ginoo to preach the gospel of God during the tribulation period. Kinsa man sila? Mga Hudiyo nga wa jud nakasuway og pakighilawas. Mga lalaki nga virgin. So kung ang basihan pag-adtog langit kinahanglan virgin ka, wa na. Nabay Gentiles malangit? Walay malangit nga Gentiles. Mga igsoon. Di man na mo'y basihan. Ang basihan pagtuo. Ang basihan ang pagtuo nimo sa gihatag sa Ginoo nga kaluwasan nga maong iyang bugtong anak nga si Jesus. Naghatag siyang kinabuhi, namatay, gilubong, nabanhaw para luwason ta. Tuho ina. Dara na kanindot. Hidden mystery. Mao na mga kaigsunan, ningon si Apostle Paul na ay mystery nga ma-reveal na unya diha ninyo. Og karon di naman ay mystery. Giusap-usap naman sa mga Gentile, mga kaigsunan ang ebanghelyo sa pagwali. Daghan na kay mga hintil, mga igsoon nga haniti na kayo muwalig ebanghelyo. Pero sa una, misteryo ni. Kay ang mga Hudiyo ra gitugyanan sa Ginoo. Remember the first time nga gihatag sa Ginoo ang mensahe kabahin ana mga kaigsunan, ang reminder sa Ginoo sa mga apostles ayaw ihatag ni nga mensahe sa mga hintil regarding the kingdom of God. Do not give this message to the Gentile, but only to the chosen people, ang mga Hudiyo, mga kaigsunan. So nahimo siyang misteryo ngadto sa mga hintil, pero si Apostle Paul gi-reveal na niya mga kaigsunan ang mystery. Gi-prepare niya ang mga Gentiles, gitagaan na niya ang letter pasiuna, apan naa na gibuhat na gyud niya ang final letter mga igsoon, the book of Ephesians para sa church in Ephesus. Kung basahon nimo ang Ephesians, tanaw ang mga mensahe diha. Ephesians 1:13 klaro kaayo, gamit kaayo sa atong soul winning. Amen? Nga naay silyo, mga kaigsuonan. Naay silyo nga ihatag sa Ginoo, which is the Holy Spirit, after nga imong napaminawan ang ebanghelyo, ang kamatuoran, after nga ikaw ni believe. Gisilyuhan ka sa balag espiritu. Asa makitaan? Ephesians 1:13. Hallelujah. Before na-reveal nga mystery, iyan ang gitagaan daag pasiuna nga letter. Iyang gisulti diri mga igsoon. Alright? And number 12. Paul later sent Tychicus to help the Ephesian church. So si Tychicus, nindot kaayo, naitaw nga masaligan,
Kaya imong gipadala dito sa imong giugmad. Okay, at manana, follow up pa na. At mana mga Kristohanon diha, tanawa sa Ephesians, mga igsoon, chapter 6, 21 to 22. Ephesians chapter 6, 21 to 22. The Bible says, "But that ye also may know my affairs, and how I do. Tychicus," tanawag kinsa ni siya? "A beloved brother, and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things." Kanindot kung naay masaligan nga imong ipadala didto. For example, nag-start na ta mga igsoon og extend. Then, naatay trabahoon dito. Okay, Brother Rimart, my fellow brother. Pagkanindot ta, brad, no? My fellow minister, ikaw na ni ba? Faithful in the Lord. Gipada dito. No? Para i-enhance ang ilang knowledge about the Bible. How wonderful to have men like this. Are you listening? Pero naako'y nabantayan diri mga kaigsoon nga nindot kayo. In verse number 22, "Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that He might comfort your hearts." So kung imo sabton mga kaigsunan, lisod kayo saligan kana mga tao nga lahi og intensyon ang sulod sa ilang kasing-kasing. Kay kung imo nang saligan nga imo ipada didto, yan ang usbon ang mga tao diha. Nigbalik nimo wa na. Lahi na dagan sa ilang kinabuhi. Mao na nga ang tudlo gyud sa Ginoo sa mga kasimbahanan. You follow kinsay akong gibutang diha, follow ang iyang pagtuo, imong sundon, ang iyang conversation, imong sundon, because that is the way how the church should be built. That is the way how the church nga i-motivate or i-kuan mga kaigsunan kanang sana sa pagpatubo sa mga kasimbahanan. So dili pwedeng iyahay lang tag pangita o pagtulunan. Alright? Dili pwede nga iyahay lang tag kuy-kuy o asa ta makakaton. Mo na naagi pastor nga gitudluan ka. Nay pastor nga gitagaan ka og mensahe para diha sa hinay-hinay mahanay ang imong pagtubo. Pasalamat ta nga na-store ato mga messages, you can review. Extra effort, but sulit na sulit mga kaigsunan. Og hantod na sa akong kamatayon, naagyo na, hinaot pa, na imusunod, ana. Kay, it pays the price yun. Nindot yung kaayo mga kaigsunan. Muna si Apostle Paul, nindot kaayo ang iyahang intention, napasa niya kang Tychicus, and not only Tychicus, napay Timothy, napay daghan kay siya mga kwan, kanang mga contemporaries ba, Silas, Barnabas, diba? Titus, daghan kayo siya mga masaligan. Napay siya kanang fellow tent maker nga si Aquila and Priscilla. O ginay pinaka the best mga kaigsunan na kong desire nga naay Aquila and Priscilla ani simbana. Amen? Membro sa kanang cheerful giver. Membro sa cheerful giver. Kinay ga-desire ana diri? Cheerful giver. Kinsa ganahan mamembro ka sa cheerful giver? Isa kamot. Tora. Oh, susiha imo giving karon. Unya butangin na siya. If you really want to be part of the cheerful giver, susiha na imo giving. Have a monitoring. Nag-increase ba na? Kay maapil lang ka sa cheerful giver kung ang total nimong offering moabot og 1 million usa ka tuig. Kinsay ganahan mag cheerful giving? Abi na kog dili na mo. Giving nako 1 million na unsa ka pastor? Ang wa nimo nasabti naka-offering ka og 1 million tithes lang na ha. Pila di ang gihatag sa Ginoo nimo.
Di ba? Usay dito kasabot, ana. Lahi imong kwintada ba? Ang imong gikwinta, pila na imong nahatag. Ang wala imong kwinta, pila imong isuk-isukan. Nawaragot, pag-offering na, atong gikwinta. Pero kanang waldas-waldas ni mo dito, imo ba nang kwintahon? Dili. Unya imo basulon dayon, kaning offering gyud, mao gini nagpuno sa atong kuan oy. Kana day mo kusik-kusik diha, palit-palit diha way gamit. Pailad ka na mga sale, mga kaigsunan nga igabot sa balay, imo rang gipadaplin. Unsa mo oy? Di pa sabot sale, paliton. Kung dili nimo kaya ay pugsa. Di ba? Daghan pa kay sale mo abot. Pero kung kaya na nimo, why not? Di ba? Hindi ka punggan. Ay, tulisa ang Ginoo. Kaya nga naman, moabot na panahon, basulon yun na nimo ang buluhaton sa Ginoo. Kaya nga naman, ang imo pasangilan, ang giving man dayon. Agwa nimo na sabti, the reason nga nung nagkalisod ka, tungod kay nakasa ka sa giving. Di ba? Unya, ang gikalagutan nimo si pastor, ngayon si pastor manggod, si wali ang giving. Wa pa na siya nagwali, di tatama problema, uto na. Wa nimo tan-awa kung wa ka tudlo i-giving, di ka mahawas diha sa kalisod. Dili biya pasabot daghang kag kwarta wa ka nagkalisod. Kaya di man kwarta ang basihan kung nakas kalisod o wala. Kadaghang way kwarta, yahay kayo. Amen. Kay lipay na sila, anang magpahangin ra ka, di ka mag-aircon. Oo. Di ba? Lipay na kaayo nga, mukaon nagmais. Ha? Lipay na kaayo ba? I mean, joy mga igsoon. Sultihan mo, kanang kwarta is the least sa panalangin nga pwedeng ihatag sa Ginoo sa iyang anak. Pero, diara ang catch. Mao na'y pinaka-best sa kalibutan. Mao nang gigukod-gukod nila. Mao na nga sa kalibutan, kung kinsa tunay kwarta, salot ta, salot. Daghang kwarta. Pero di na may basihan si Ginoo, pinakagamay ra na. Ganong mugukod magkaana, nga pinakagamay naman na sa Ginoo nga pwede niyang ihatag nimo. Ganong adto magas kalibutan magyampungan, nga mao na na'y pinaka-best nila. Sa ito pa, ang pinaka-best nila, list pa na sa Ginoo. Inguna na ang standard sa atong Diyos. Nganong ato ihambing atong kinabuhi diya sa kalibutan. Nga, taas magkag-standard ang Ginoo. Sa ito pa, kung ikaw Kristohanon ka, wala kay pinakaubos nga panalangin nga pwede ihatag sa Ginoo, asa na day kadapit? Nga bisan sa pinakaubos, wa man ka nakita nga gipanalanginan ka. Di ba? Pero, dara na kalindot, malipayon ka sa imong status. O gibless ka. Pero I like fake. Don't fake it. Kaya sa miyon ta nga, okay na ko ani pastor akong kinabuhi oy. Pero kung wala ang pastor da, si kagyaw-yaw. Imong mga anak, basta naay pangayoon. Naghan kay kag... Di ba? Dapat kontento. Kana, blessing na. Above than any amount of money that you can have in this world. The contentment in your heart. Now, my question is, are you happy being poor? Are you happy being poor? Are you contented being poor? So di na mo ikabubuton sa Ginoo nimo. Naa ka sa sayop nga dapit. Serve the Lord. Serve the Lord. Pangitaa ang contentment, kalipay, peace, contentment sa imong kinabuhi. Mao na gitawag nato, you are in the will of God. It doesn't matter how much money you have. Makapangalagad ka sa Ginoo. Nahimo kang available. Muna diri sa simbahan bitaw, dili na to pasipad-an ka ng naas kawadon. Kay basig siya pa'y mas naas kabubuton sa Ginoo kay nimo. Ato sila tudluan kung tano to nagpigot ang kinabuhi pero di malipayon. Ato na sila i-rescue. Hello?
Pero ikaw nga naa kay kwarta nya. Risko-risko kitahay ka sa katong malipayon kaayo nga naas kalisod. Nya malipayon man siya. Nya ikaw nga na kay kwarta, ikaw may daghan kay problema atubag sa imong kasing-kasing. Ay ikay mag-learn ato niya. Dili ikaw dapat mutudlo niya. Nakasabot ta? Kay ang kwarta dili basihanan. Kay pinakaubos na siya. Are you contented? Are you happy? Are you available? Diha sa buluhaton sa Ginoo, daghan pa kag factor nga dapat nimong i-consider sa kinabuhi mga kaigsunan to become blessed. Kanamang to see that you are blessed or not. Amen? No. Pero mao lagi. Lisod magkaayo mo adto kag tindahan unya bayran nimong pagtuo. Wala na kay ang Ginoo ana, wala tagaan pug ka anang pinaka-least nga blessing abundantly. Hello? Abundantly as He promised. Wala man nato gi-made up mga kaisunan kana mga statement. There shall not be room enough to receive it. Abundant nga kinabuhi. The blessing that is durable. Nga mo-sustain bisan sa evil days. O sabot mo ng evil days, nangasakit tibuok pamilya. Evil days na naway. O niya ingon na Ginoo, ang iyang blessing nga gihatag nimo is able to sustain. Wa mo nagkuwet anang blessing sa Ginoo? Mga kaigsunan, nindot jud kay kinabuhi na sa Ginoo. So tiyan mo, you can expand your dreams and desires. Pero wala kas kabubuton sa Ginoo, inigtagaan kag opportunity nga ma-expand imong kinabuhi, mayon ka impossible. Di ko na imposible na. Na? Ingon pa si Mr. So and so, sikat kaayo, if it is too good to be true, it is not real. It is a scam if it is too good to be true. So kung maunay barugan nato mga kaigsunan sa atong kinabuhi, scammer si Christ. Because to go to His kingdom is too good to be true. Maunay pinaka too good to be true. Ikaw, malangit. Okay sa diri, makaingon ka nga, ako malangit ko tungod kay, way labot si Kristo. Huwag ito'y angay, oy. Pero si Christ nag-promise, I will bring you to my kingdom if you believe in me. If you receive me in your heart. He died for us already. And that is too good to be true. Mubilib na ta. Oo ba? Oh. So, dili tanang too good to be true. Scam. O, kanya ito resources. Too good to be true ba na? System naman na. Kita naman tag na nakatilaw sa system. Dili na scam. So, katong wala ni dawat ni Christ, mo to'y na-scam. Kasi na-scam niya, siya ra. Na-impirno siya. Di man ka, nibayad na si Christ, o niya, na-impirno pa dyan ka, pagkadakong scam. So don't scam yourself. Amen? And don't be a scammer. Don't be a scammer. No? Spiritual scammer. Kisa man na, mga Kristohanon, nga wag gyud nagtudlo sa Ebanghelyo. Gipang-scam nimo ang mga tao diha sa imong palibot. Imo silang gihikawan sa katungod nga maadto silang langit. Oh, saman mo mga scammer mo. Hilo man dayon. Sikita sa nimo manulti pastor oy. Dili man. Sometimes, and not sometimes, most of the time, and all the time na lang. All the time, truth hurts. Amen. Labi na aka, dili sa all the time. Most of the time, truth hurts. Kaya naman ka nagbarog sa sayop. Nya dili nimo, di ka willing nga imong i-amen. Scammer ka sa imong mga kaila kung wala ka nanulti sa Ebanghelyo. Amen? Kung dunay spiritual prostitution, naapoy spiritual scammer. Diba? So, manang spiritual prostitution, wala kay imuhang simbahan yun. Murag kang naas Katoliko gyapon. You need to choose your church. Asa man ka kabadi dapit.
para mahimo kang mapuslanon diha sa Ginoo. Amen. So praise the Lord for this church in Ephesus. Ato ni ipadayon sunod Minggo mga kaigsunan ang ikalima nga bahin sa circumstances, and I hope nga naate na learn today. And I hope nga naamoy na learn gyud tinuod nga madadani mo sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Let's bow our head, let's close our eyes. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the message that you have given to us. Thank you, Lord, for the life of Apostle Paul, that even though nga siya na ay kinaadman sa kalibutan, pero iyang gi-consider kini nga walay kapuslanan sa iyang kinabuhi tungod kay ikaw lamang ang iyang giila nga mapuslanon sa iyang kinabuhi. Tuguti sab, Lord, nga kamisad maangko namo kana nga klase nga attitude nga bisan moabot ang kalisod o kapig-ot o persecution sama sa nitabo sa kinabuhi ni Apostle Paul, nagpadayon gihapon ang iyahang pagpangalagad nimo. Salamat kay Lord sa opportunity nga ikaw naghatag kanamo sa mga kalag nga among masyaran sa imong ebanghelyo. Tuguti, Lord, nga ma-release ang imong mga katawhan sa self-made nga mga prisuhan. Diin napugngad sila sa pag-share sa ebanghelyo ngadto sa mga katawhan. Tungod sa ilang kabisi, tungod sa ilahang kaugalingon nga mga plano sa kinabuhi nga wala na nahiuyon sa imong plano, Lord. Let them realize that mistake sa ilang kinabuhi. And help us, O Lord, to continue in spite of all the troubles nga among ma-experience sa among pagpangalagad nimo, because we believe that there is a reason and a purpose nganong mahitabo na sa among kinabuhi tungod sa among pagpangalagad nimo. And help us, O God, that we could be faithful and true to our service to you. And in this invitation, Lord, I pray that you will bless your people to come with a pure heart. Help them to kneel down before you, O Lord, and worship you sa mga pagbadlong, sa mga paggiya, ug sa mga pagmaymay nimo sa ilang mga kasing-kasing. Tuguti amahan nga kaning invitation makapahimaya nimo karon. And this is for your glory once again. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Karon gipanalaginan ka sa Ginoo.